Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 025-2026. 6:51 na po ng gabi at araw po ng Miyerkules ngayon sa Gregorian calendar. Mga kapatid, on this weekly uh, sharing from the book of Psalm, mga kapatid, or Taalyam, nasa Taalyam 130 na po tayo ngayon mga kapatid. So we are on this uh, series of reading every araw ng Miyerkules mga kapatid. Itong Psalm 130, bigyan ko sandali ng background. And then after this, I would like to ask a volunteer to read the 8 verses mga kapatid. So pwede na kayong mag-isip kung sino po ang pwedeng maka-volunteer after I give a short introduction. Itong Taalyam 1 o Psalm 130 is an individual lament. Okay, doon sa mga nakaraan na mga Psalm 127, 128 at 129, it's more of community, more of family, more of yung sangkatauhan who are on a journey, on a travel towards Jerusalem. So yun po yung ating mga previous. But ngayon, individual po. This is an individual lament. So when we say lament, ito po ay isang pagkasabi ng idea na parang nagkakaroon po ng malalim na problema. Okay? Lament on a certain things na kung saan humihingi po ng awa mula kay Abba Yahuwah. Expressing penitence and trust in Yahuwah's mercy. So ito po pala ang Taalyam 130 mga kapatid. Individual lament expressing penitence and trust in Abba Yahuwah's mercy. Kung ibig sabihin mga kapatid, tayo ay merong pagkakataon na ang bawat isa ay magtangis, mag-humble down, magpakumbaba upang ipadama natin ang ating buong pagtiwala doon sa awa, doon sa habag, mercy, or favor ni Abba Yahuwah. Makikita din po ito sa Taalyam 6, Taalyam 25, 32, 38, 51, at 143. Itong mga numbers na yan na nabanggit natin, 6, 25, 32, 38, 51, 143, ay ito po yung other examples of individual laments. Halimbawa, Psalm 51, ano pong malala natin dito mga kapatid? Individual lament ito. Sinong tumangi? Sinong umiyak dito sa Psalm 51? Di ba? Si Daud, di ba? Bakit naglament si Daud? Dahil sa kaniyang kasalanan. Dahil sa kasalanan niya with Batseba. Di ba? Alam natin ang nangyari. Namatay ang kanilang anak. So nung namatay ang kanilang anak, talagang nagluksa, naglament si Daud. For kung tama yung aking pag-alala, 3 araw na hindi siya kumain. Kung di ko nakalimutan, 3 days. Hindi siya kumain, mga kapatid. Nagluksa siya, naglament siya. Dahil alam niyang nakasala siya at doon nagmakaawa siya. Okay, kung basahin mo yung Psalm 51, di ba, mga kapatid? Have mercy upon me, di ba? Yun po yung sabi ni Daud. So yun po yung mga example ng individual lament.
Psalm 6, 25, 32, 38, 51 at 143 at ito ring 130 ay ating pinapaliwanag ngayon. The penitential element is geared towards helping worshipers to see themselves, okay, as forgiven people whose only right to enter Yahuwah's presence only lies, okay, on the mercy of Abba Yahuwah. So ito po pala yung ibig sabihin nito, mga kapatid, na ang bawat mananampalataya o bawat taong sumasamba, mga kapatid, talagang tingnan ang kanilang sarili na sila po ay tao na pwede at may karapatan na lalapit kay Aba sa presensya niya dahil lamang sa kaniyang awa, favor, habag, mga kapatid. Or kung sa Yahudyat, yan ay kanan. Kasad, that's mercy. Kanan, that is favor, mga kapatid. So, yun po ang background. Now, that being heard, basahin na po natin. Makinig tayo, mga kapatid. Sino po ang pwedeng mag-volunteer? Then, may background na tayo, may idea na tayo. So, who will be the person to volunteer and read Ta'alyam o Psalm 130? Paki-unmute lang po and then kindly read our Psalm, mga kapatid. Ako lang, Brother Dan. Ay, salamat, Brother Casadia o Brother Pio. Go ahead po, Brad. Kaya Tahalyam chapter 130. A Song of the Grace. Out of the depths I have cried to you, O Yahuwah. O Yahuwah, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my prayers. O Yah, if you should watch wickednesses, O Yahuwah, who would stand? But with you there is forgiveness, that you might be revered. I look to Yahuwah, my being has looked, and for his word I have waited. My being for Yahuwah more than those what sing for morning. What sing for morning? O Yasral, wait for Yahuwah. For with Yahuwah there is kindness, and with him is much redemption. For he shall redeem Yasral from all his wickednesses. Yan. Yada. Yahuwah. So, napakagandang pagkabasa, mga kapatid. At nabasa na po natin, narinig na natin ang ating mga background. So, sino pong mauna na magbahagi, mag-share, mga kapatid? Shalom din po kay Brother Junicio and Sister Gina. Shalom po. Okay, Alam po, mga kapatid. Opo, yadaya wa. Let's welcome po. Sinong maunang mag-share something that resonates, something that ah ah parang may kutob ka na Abu Yahuwah is talking and you would like to share what is that in your heart and in your mind? Meron po ba, mga kapatid? Or paliwanag muna natin ang ilang mga verses and then ano kaya balik tayo mamaya sa inyo. Okay lang ba? Ganun, mga kapatid? Or meron na bang ready dito na magbahagi or mag-share? Okay? Okay po. Habang nag-iisip kayo, mga kapatid, allow your mind to work and process kung ano po yung mga pangungusap.
ni Abba Yahuwah sa inyo. Let me proceed po sa sharing. Verses 1 and 2, ayon sa nabasa na at sa nakaraang Shabbat, mga kapatid, ay napag-usapan na natin po ito, verses 1 and 2. O Yahuwah, hear my voice. Okay, 1, out of the depths I have cried to you, O Yahuwah. O Yahuwah, hear my voice. Let your ears be attentive. So ito na nga yung penitent. Ito na nga yung lament. Pagluksa, yung pag-humble down ng psalmist sa harapan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Sabi niya, hear my cry for mercy. Sa ibang version, hear my cry for mercy. Yun po ang nakasulat po sa ibang version, mga kapatid. Okay? The psalmist climbs from out of the depths of misery over sin to confession of it. Okay? So, yung lament, kung bakit may lament ang psalmist ay dahil pala ay merong kasalanan. Merong misery over sin. Okay? Yan po pala ang dahilan kung bakit ang psalmist talagang nagmamakaawa. Dahil po merong merong misery. Kung sa ibang pagkasabi po, naging miserable po ang kaniyang buhay. Tama ba yung word na miserable? Tagalog ba yan o Cebuano? Miserable. What's that in Tagalog? Mga kapatid. So, naging miserable ang kaniyang buhay dahil po sa kasalanan. Okay? Out of the depth I have cried to you, O Yahuwah. O Yahuwah, hear my voice. Let your ears be attentive. Kanina, nabanggit ko po yung Taaliam 51, which is talagang out of the depths, out from the depths of Daud or David's expression, mga kapatid. Talagang nagmamakaawa siya sa harapan ni Abba dahil po sa kaniyang mga kasalanan, mga kapatid. Okay? So, from that misery over sin, ang nangyari is confession, mga kapatid. Yung pag-confess, yung pag-admit, yung pagpakumbaba sa harapan po ni Abba Yahuwah. So, yan po mga kapatid ang focus dito sa verses 1 and 2, mga kapatid. Okay? So, dito sa verses 3 to 4, ang emphasis naman po dito ay hope. 5 to 6, ang emphasis naman po dito ay assurance. And then 7 to 8 po, ang emphasis naman po dito is the tone is urgent and the topic is for my pleas for mercy. Okay po, yun po ang focus sa verses 7 to 8 na nawa pakinggan niyo po ako dahil po sa inyong awa at dahil po sa inyong habag. Yun po yung tono, yun po yung tone sa expression ng lament na ito, verses 7 to 8. Okay? So, mga kapatid, patuloy po natin ipaliwanag, verses 3 to 4. Oh yeah, if you should watch wickedness, O Yahuwah, who would stand? But with you there is forgiveness, that you might be revered. Okay po? So, malinaw, from verses 3 to 4, mga kapatid, the psalmist affirm na meron talagang ano po,
meron talagang kapatawaran. Okay? Tingnan mo yan, okay? Abba Yahuwah is watching sa lahat ng mga ginagawa ng mga masasama. Okay? Yahuwah who would stand. Oh, Yahuwah who would stand. Okay? Yan po, malinaw mga kapatid, dito sa verse na iyan na kung saan makikita natin na Abba Yahuwah, mga kapatid, is indeed showing forgiveness. Verse 4 again, but with you there is forgiveness, that you might be revered. So dito makikita natin mga kapatid na the psalmist declared na kay Abba Yahuwah may kapatawaran, may forgiveness mga kapatid. So makikita natin dito na tayo bilang mga sangkatauhan ni Abba, kung tayo pala ay lalapit sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, talagang meron tayong assurance of forgiveness, mga kapatid. Not even the faithful who are singing this could stand, and yet with the land, okay, there is, in the land, there is forgiveness. This is the promise of Abba Yahuwah to His people na kung tayo ay lalapit sa Kanya na may paniniwala, talagang merong kapatawaran, mga kapatid. There is forgiveness to those who would come to Him with humbleness and with faith o with belief, mga kapatid. Wow! So, yan po. And ang dahilan kung bakit ganun ang sabi ng psalmist, bakit humingi siya ng forgiveness, sabi niya, that you might be revered. Upang ang tao ay makilala sa inyo, may takot sa inyo, okay, at magkaroon po ng fear and reverence kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, on the part sa ating mananampalataya ngayon, mga kapatid, assure tayo na kapag tayo pala ay lalapit kay Abba, abundance po yung kaniyang awa, habag. And there is indeed certainty of forgiveness, mga kapatid. Bakit po gagawin ni Abba yon? Kasi gusto ni Abba na tayong mga mananampalataya, tayong mga mananambahan sa Kanya, talagang makaramdam po ng takot, okay? Fear and serve Abba Yahuwah in loving reverence. Yun po pala ang intention ni Abba. Kung bakit nag-iral lagi yung kaniyang awa at habag. Upang tayo na mananambahan sa Kanya, na mananampalataya sa Kanya, mag-serve po tayo. Magsilbi tayo kay Abba na may pagmamahal at may takot sa Kanya. Yun po pala ang lagay nating ilalagay sa ating isip. Napakabuti ni Abba, napakamawain ni Abba, pero may dahilan pala yun. Gusto niya na tayo ay magkaroon po ng service, that we will serve Him lovingly with reverence, mga kapatid. Okay, proceed po tayo sa verse 5 to 8. Verse 5 to 8, I look to Yahuwah, my being has looked, and for His word I have waited. My being for Yahuwah, more than those watching for morning, watching for morning. Okay? So, ano po yung focus dito sa 5 and 6? Look to Yahuwah, my being has looked. So,
nakatutok tayo kay Aba Yahuwah. Bakit po hindi nakasabi diyan mata? But ang nakasabi diyan is my being. Sa ibang version, ang ginamit diyan ay my soul. Kung sa Hebrew, yan po ay napas. My napas, my soul, my being, mga kapatid. Look to Yahuwah. So ano po yun? Bakit hindi po mata ang ginamit? Kasi po, we cannot see Abba Yahuwah. Di ba mga kapatid? We cannot see Him. Di natin siya makikita. He is invisible. Pero ano po? Bakit po being? Bakit po ang soul ang pinag-usapan? My being, my napas. Look for you, mga kapatid. Kasi yung pong being natin, yung ating soul, yung ating kaluluwa, siya po yung makaramdam. Siya po yung makaranas ng ng sobrang awa at patawad ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Kasi kapag darating na yung patawad ni Abba Yahuwah, ang unang-una pong makaramdam, ang una-una pong recipient, mga kapatid, ay ang ating napas, ang ating buong pagkatao, mga kapatid, ang makaramdam doon sa awa ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ito na nga, okay, as we have read it, mga kapatid, na kung saan ang salmista, talagang ano po, okay, earnestly wait for Yahuwah upang pakinggan ni Abba Yahuwah ang tinig, ang tugon, ang paghingi ng psalmist, mga kapatid. So, yan po. Malinaw po, mga kapatid. Dito sa verse 8, verse 7, O Yasar wait for Yahuwah, for with Yahuwah there is kindness, and with Him is much redemption. So ito yung declaration ng psalmist. Yasaral, hintayin mo si Abba Yahuwah. Bakit? Because kay Abba Yahuwah, there is kindness, mga kapatid. And kay Abba Yahuwah, meron tayong assured redemption. Wow, mga kapatid. Then lastly, for He shall redeem Yasharal for all his wickednesses. So, dito natin makikita na sa awa at habag ni Aba, merong redemption talaga. Okay? Bakit merong redemption? Dahil Aba Yahuwah, His kindness is everlasting, mga kapatid. So, yun po, forgiveness is very much connected, mga kapatid, doon sa sacrifices offered by whom, mga kapatid? By Yahushua. Dahil Yahushua, ang ating pasak, ang ating Passover lamb, dahil si Yahushua offered himself, mga kapatid. So, forgiveness is connected dito sa tinasabi dito na redemption. At wala namang ibang nag-redeem sa atin, mga kapatid, kundi si Yahushua po. Yung kanyang precious na dugo ang nag-redeem sa atin, mga kapatid. So dahil dito, na naghihintay kay Abba Yahuwah, naghihintay sa kaniyang awa at habag, mga kapatid, meron tayong assurance. Sa aking na-highlight na kanina. Meron tayong assurance. To everyone, merong hope, mga kapatid. There is hope in Abba Yahuwah, with whom there is what? Steadfast love and plentiful redemption. Yahuwah
is the one who will redeem Yezreel for all his iniquities, mga kapatid. So, redeem from all his iniquities, ang ibig sabihin niyan is deliverance from penalties. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Itong word na redeem, Yezreel, from his iniquities, ang ibig sabihin po niyan, deliverance from penalties. So, yan po mga kapatid, meron po talagang kapatawaran. Why na merong kapatawaran? Dahil Aba Yahuwah, ang awa at ang kanyang habag ay pinadama na, pinakita na, mga kapatid, sa pamamagitan ni Yehusha. Nung siya ay pumunta dito at siya ay naipako sa kahoy, yun po pala mga kapatid ay talagang malaking gawa ng awa at habag ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po ang aking nais na i-highlight na kung saan tayo bilang mga sangkatauhan ni Aba are very much dependent on His mercy and His favor, mga kapatid. So what is this? What is the meaning of this sa ating journey ngayon? Sa ating journey ngayon, mga kapatid, di ba po, emphasize po natin yung ating pag-observe ng Shabbat. Emphasize po natin yung ating pag-observe ng mga kapiyastahan. Di ba, mga kapatid? But, in our observance, meron talagang mga, meron tayong mga limitations. Minsan, hindi natin ma-perfect, mga kapatid. Meron tayong mag-observance on the feast. May mga kapiyastahan tayo, mga kapatid, na sinusunod. And I would say, none of us here is able to do it perfectly, mga kapatid. Tama ba, mga kapatid? Walang isa sa atin dito na makapagsabi na, oh, Brother Dan, talagang 100% na perfect ko ang lahat na yan. Wala, mga kapatid. That's the reality. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ba, hindi na lang tayo mag-observe dahil di naman natin na perfect? The issue is, no, hindi po. Kahit hindi natin na perfect, patuloy pa rin yung ating pag-observe. Bakit po? Kasi yung ating pag-observe is out of the abundance of the heart, doon sa kanyang awa at sa kanyang habag. We have emphasized here mula pa kanina sa verse 1 hanggang dito sa verse 8. Our service kay Aba Yahuwah, ipakita po natin paano po natin ipakita ang ating loving service sa Kanya. Pag-observe po ng araw ng pamamahinga. Pag-observe po ng fiest. Yun po pala ay loving service na ating magawa kay Aba Yahuwah. Kahit po hindi perfect, mga kapatid. But let's do it with all love, with all gratitude, with all appreciation, mga kapatid, sa awa at habag ni Aba Yahuwah na pinakita na sa atin, especially connected doon sa Pasak celebration natin na darating, which is ngayong Marso 29, mga kapatid. March 29, gagawin po natin yun ang 14th day po, mga kapatid. So, itong lahat nito, yes, hindi natin ma-perfect, pero strive tayo. Gawin pa rin natin, mga kapatid. Kasi po, yun po ay ating expression of love, appreciation sa kanyang awa, habag, mercy, kanan, and favor sa atin, mga kapatid. So, yun po ang aking i-emphasize
anyone else that you would like to emphasize having understood na ito pala ang ibig sabihin ng Taaliam 130? Can we hear? Ano kaya ang mga pangungusap ni Aba sa panahon natin, sa panahon mo, sa journey mo ngayon? Ano yung mga pangungusap niya? Kindly share po kung meron man. Okay? Who would like to break the silence? Wala si Brother Yasario na laging mag-break sa ating silence. Or si Brother Geoffrey. Anyone? Meron ba, mga kapatid? What is this message to you? Oh, meron bang kahalagaan ito sa buhay mo, sa journey mo? May naramdaman ka ba? Abba Yahuwah is talking to you from this passage, mga kapatid. Okay? Feel free po if there is one or if there are two. Feel free po to share, mga kapatid. Brother Demetrio, you wanna share something? Sa mayroon na akong konti talagang i-share. Hmm. Ah, para sa akin, ah, talagang dadaan tayo talaga ng hirap. Hmm. Kasi kung hindi tayo dadaan ng hirap, katulad ni Dahod, katulad ni Yahusya, na ating Masya, Ah. talagang hindi natin maramdaman at hindi natin ah, makamit yung awa ni Aba Yahuwah sa atin. Hmm. Ah, Kaya sa buhay natin ngayon ay talagang mayroong mga mangyayari na kahirapan Hmm. at sa panahon talaga ng kahirapan ay wala talagang ibang solusyon ay si Aba Yahuwah talaga. Yan. At doon sa kahirapan, doon natin lalong makilala si Aba Yahuwah. Hmm. At totoo naman talaga na doon talaga kung makilala natin si Aba Yahuwah, ay doon na tayo magkaroon ng takot sa Kanya. At mag upang matuklasan natin at malalaman natin kung ano talaga ang kapangyarihan ni Aba Yahuwah. Yan. Ah, Kasi noon, maraming mga sa Christianity noon, maraming magsabi sa mga preaching, sa mga teaching, na talagang kung nakilala mo si Aba Yahuwah, ay talaga wala ng hirap. Hmm. Pero yun ang palagi kong iniisip na talagang
mali, talagang dadaan tayo ng hirap Hmm. pang makilala natin si Abay Yahuwah. At doon sa pagkakilala natin kay Abay Yahuwah, doon na rin natin may share yung kung paano tayo tinulungan ni Abay Yahuwah. At pwede na rin mapagbahagi natin doon sa ating mga kasama at doon sa mga ibang tao na talagang dadaan tayo ng hirap Oh, at hindi tayo matakot kasi nandyan talaga ang habak at awa ni Abay Yahuwah yan. sa lahat. Kasi kahit noon pa ako sa Christianity, talagang admitado ako na talagang marami akong napagdaanan na problem. At walang ibang naglutas. Hindi ako, hindi yung government natin, kung hindi si Abay Yahuwah talaga. Hmm. Ah, Talagang doon natin maramdaman kung ang tuwa na talagang totoo na si Abay Yahuwah ay makikinig at magbigay sa atin ng pangailangan natin. At kung lalo na ngayon na tayo ay mga Yahuwah believer na, totoo naman talaga yung sabi ni Brother Dan na ah, hindi tayo perfect na nag-observe ng Shabbat o ano ba yung mga tura o kapistahan. Pero hindi ibig sabihin na talagang hinto na tayo ng sabat at pag yes at ano pa dyan. Talagang patuloy. Kasi ang tinitingnan talaga ni Abay Yahuwah, ah, yung puso natin, Hmm. Kan. yung paniniwala natin. At uh, gumagawa tayo kahit mali. Hmm. Yun talaga ang ah, dapat na pagpatuloy natin sa ating buhay ngayon. At dahil dyan, kasi talagang dadaan man tayo ng hirap, at patuloy ang ating mga prayer, Hmm. pag-worship. Kasi kung wala ng hirap, talagang wala nang mag-worship. Oh, kasi yun ang paraan ni Abay Yahuwah upang tayo ay makilala niya na talagang tayo ay devoted kay Abay Yahuwah kahit mahirap, kahit ano pa dyan. So, yun lang ang masasabi ko sa lesson natin ngayon na para sa akin talaga ang lesson na ito ay pinakamaganda dahil tinuruan tayo. At sa palagay ko, sa buhay natin ngayon, ito ang pinaka-the best na pinag-aralan natin na natuturuan tayo kung paano tayo, anong gawin natin. Hmm. At ito ang isang paraan na sinabi ni Yehovah ngayon sa atin na mag-alis ng ating takot at Oh. mag-alis atin ng gulo sa ating buhay, sa ating isip na talagang kailangan pala talaga tayo ay magpatuloy na mag-pray, magpatuloy na magpalapit kay Abay Yahuwah kasi ang pag-asa natin ay nandyan kay Abay Yahuwah talaga. Yun lang ang masasabi Yada. ko, brother. Yada Yahuwah. Pag-asa natin ay nandyan sa kanyang habag, nandyan sa kanyang awa, mga kapatid. Nandyan po sa kanyang kanan. Wow, yada Yahuwah. So emphasizing itong crisis ngayon at emphasizing din po sa ating journey. Yada Yahuwah po, mga kapatid.
Praises kay Abayawa sa kanyang pangungusap. Let's welcome some more. Sino pa po? Meron kayong mga reflection? Meron kayong mga naunawaan na nangungusap si Abayawa sa inyo? Go ahead po. Pwede kayong mag-unmute at magbahagi. Brother Ako, Junicio, go ahead po, Brad. Sa akin naman po, shalom po sa lahat, Hello, mga Brad po. brothers, sisters. Sa akin po na journey, masasabi ko na si Abayawa at talaga dahil sa kanyang habag-awa, nakarating ako hanggang ngayon. Tama. Nakarating ang mga mga ah, sakuna, maraming mga kahirapan na aking dinadanas, tapos nalaman ko na nandiyan pala si Abayawa kahit naman na hindi ko pa alam noon ang tunay na pangalan, pero masabi ko na ah, yung isip ko magsabi na kahit hindi makita si Abayawa, Oh. palagi lang ako mag-ano sa kanya, I have my vision to myself nga I was uh, thinking him nga he will save us during the uh, bad circumstances in which I possibly met. Opo. So I can think to myself nga when I'm walking, we do not know nga Abayawa was there. We can see nga Abayawa nandyan kung tayo makamit ng mga accident, tapos maligtas tayo. Masabi natin dahil po sa habag at awa ni Abayawa, nagkaganon ang pangyayari. Kasi po, kung wala pa siya, wala po tayo. Parang hindi makarating hanggang ngayon ang ating buhay. So, dahil po sa walang perfect sa atin, nakaalaan lang natin na yung ginagawa natin ay tama na, pero may mali pa rin, no? Kasi hindi man tayo maka-perfect, lalo na noon na parang hindi ko maano ba kung ano kaya ang tura ni Abayawa, kasi po hindi man ako nag-ano na palaging nagbasa ng yung scriptures, kahit noon na yung wala man kaming Bible noon, no, nag-aral pa ako. So pero pininiwalaan ko po na nandyan si Abayawa, no, palaging naggabay, palaging tulong kung ano man ang kinakailangan natin kung magkakahirap tayo sa paggawa nito. So yun lang masabi ko na ito po'y dahil sa habag at awa, no? Mercy of and kindness of Abayawa. So hanggang ngayon na nalaman kong mga Yawa believers na tayo, so lalong lumago ang ko yung paniwala ko na si Abayawa talaga ay tumutulong, no, sa atin upang makamtan natin kung ano ang dapat nating maunawaan. Kasi po noon masabi ko sa aking sarili na ano kaya ang tama na gawain. Pero si Abayawa sa kanyang Ruach HaKodesh
tinulungan niya na malaman ko sa Opo. ngayon. Kasi ah, ano ko ng mga, kahit po hindi ako nakapunta ng iba't ibang mga religious group, Hmm. at siya talaga naggabay at ah, sa akin na hindi ako makapunta roon sa kasamaan. Kasi po Hmm. yung mga kapatid ko, Wow. ah, yun ang mag-ano sa akin. No? Pero parang I also choose my friend. Kaya hindi man ko sasama yung mga mga Hmm. o na ah, masabi ko na ah, mga masama. Hindi man ko Oh. sasama. Ah, pero hinayaan ko rin sila na ah, kasi po kung sisitahin natin, parang tayo ang maging kaaway nila. No. So, sabihin ko lang na yun masama yun. Pero hindi ako sasama kasi may takot ako. Sabi, so ako magpapasalamat, lubos na pasalamat ni Aba na siya'y nagturo kung ano talaga ang gagawin. Kasi po wala kong alam eh. Hmm. No? Yun, so ako'y nagpapasalamat at saka sa'yo, Brother Dan, na yung mga fiesta, mga ah, angin, kailangan nating gagawin. Opo. So, yun talaga ay kinakailangan, lalo na sa atin na ah, we are already believers. Hmm. At yun din na naalaman ko na mayroon ding tura Opo. na everlasting tura na kinakailangan hindi natin makakalimutan. So, yun lang, Brother Dan, ang Yada. masabi ko sa atin. Opo. Yada. Yawa, mga kapatid, praises kay Aba Yawa sa pagpapahayag, sharing ni Brother Junicio, mga kapatid. So, ah, napaka-inspiring testimony po sa ginawa ni Aba sa kanya. Katulad na rin po nung ah, connected din po doon sa na-highlight ni Brother Demetrio. Okay, mga kapatid, meron pa bang isa o dalawa? Then we will end. Brother Dan. Opo, Brother Felix, go ahead po. Actually, may katanungan ako eh. Oh, okay. Sige po. Mamaya na pa yung katanungan. Gusto ko lang i-share dito sa yung verse 5. Opo, Sa, verse 5. I wait for Yahweh, my soul does wait, and in His word do I hope. So napakaganda nito. Ito nangusap sa akin ngayon Wow. na verse. Dito lang nagpapatunay po na gaano kaimportante sa buhay natin yung kanyang salita, yung kanyang pangako. Opo. Opo, makapangyarihan ang kanyang mga pangako, ang kanyang salita. Tanggalin natin yung wag nating gawin na hindi tayo umasa sa kanyang mga pangako. Ang mangyayari sa atin, mapaparalyze po tayo. Manghihina po tayo. Tama. Yan po ang mangyayari sa atin. Yung magdududa tayo, huwag po nating gawin yan. Kahit ano pa man ang nangyayari sa paligid natin, doon tayo tumingin sa kanyang salita. Ang dami niyang pangako eh. Kung talagang sasaliksikin natin ang kanyang salita, ang dami. 'Di ba yung sabi nga yung word na fear not, 'di ba? Opo. Enough for sa isang taon yun eh. Nailaan sa atin yung fear not na word na itala sa scripture. Enough po yun na i-remind tayo na wag tayong matakot. So, yun po ang yun lang po ang may share ko na patuloy lang po tayo. Patuloy lang tayo. Ano man na mangyari, patuloy tayo.
Yung salita ng Ama ang magbibigay sa atin ng shalom. Yan lang Tama. po. Yan lang po. Yada. So ang katanungan ko naman, Opo. kapatid, ganito. Nabanggit kasi dito ang soul. Di ba Oo. napas po yun? Sabi niyo napas. Napas Opo. sa Hebrew. So ang spirit ay ruwak. Ganun po ba? Opo. Opo. Ang katanungan ko, kasi sinabi ni Daud, renew the right spirit in me. Ano Oo. po ang kaibahan ng ruwak sa napas? Yung po yung katanungan ko. Okay. So, very good question. Mga kapatid, anong kaibahan sa ruwak at iyong napas? Tingnan natin yung Talyam 51 yun, di ba, Brad? Saang verse yun, ha? Renew thy... Verse 10 ba yan siguro, no? O, tama. Verse 10. 51 verse 10, create in me a clean heart, O Alua. So, clean heart has something to do with the past. Okay? Create in me a clean heart, O Yahuwah, or Alua, or Aluayam, and renew a steadfast spirit, or Ruach, within me. So, ang tanong, anong kaibahan dito sa napas at dito sa ruwak? Hindi ito malalim na pag-aral, but ito yung instant na maisip ko, Brad, ayon sa inyong tanong. Anong kaibahan sa napas at dito sa ruwak batay dito sa Psalm o Taaliam 51? So yung napas, it involves the heart and the mind. Okay? That's the humanity of us. That's our human being. Okay? At kailangan na mag-create. Kailangan magbago. Bakit kailangan magbago? Bakit kailangan mag-create yung ating napas? Kasi human being tayo, fallen. We are fallen human being. Ibig sabihin, meron tayong tendency na talagang, lilihis. Meron talaga tayong tendency na, suwail. Okay? Katulad dito sa experience ni Daud. Naging suwail po siya doon sa kanyang paglabag sa Torah. Okay? So, sa aking pag-unawa, ito yung kahulugan na bakit ang term ginamit is create. Kasi kailangan baguhin sa panahon na nagkasala, panahon na nalihis, panahon na tayo nag-disobey. Kailangan tayo magkaroon ng panibago o renewal of our napas as our being. Yun po, kailangan natin yan. Then, dito naman po sa Ruach or Ruach, sinabi dyan, and renew a steadfast Ruach. So, mahalaga dito na steadfast Ruach within me. Ang pag-unawa ko, ang Ruach or Ruach or Spirit, saan po nanggagaling yan? Kay Abba Yahuwah. Yun po ang hininga niya. That is His breath. Ruach. Kasi kung balikan natin yung Barasyat 2 verse 15. Balikan natin sandali. Okay? Genesis 2 verse 15, mga kapatid. Okay? Naalala natin ito, mga kapatid, no? Nung pagkatapos gumawa si Aba ng He formed the man from the ground. Di ba? Ganun ba yan? Okay, verse 7 pala, mga kapatid, no? Verse 7. Okay. And Yahuwah, Alua yang formed the man out of dust. Barasyat 2:7 po, mga kapatid. From the ground and breathed into his nostril the breath of life. And man became a living being.
Okay, so yung breath na yan, yun po yung ruach. And breathe into his nostril, the breath of life. Ruach po yun, mga kapatid. So, saan naggagaling yan? Mula kay Abba Yahuwah yan. Kaya, eternal yan, mga kapatid. Okay? Kasi nanggagaling yan kang Abba Yahuwah. And look at that, following phrase, and the man became a living being. So, yun po yung napas. So, ang aking pag-unawa, Brad, iba. Magkaiba sila. Yung ruach, breath yun, breath of life, na nanggagaling, hininga, nanggagaling kay Aba, na binigay sa tao, then itong napas, ang tao ay naging napas. Okay? And man became a living being. So therefore, nung pumasok na itong ruach sa tao, ang tao ay nagiging living being, nagiging living soul, kumbaga, or napas. So, yun po ang aking pag-unawa na maaring magkaiba, but merong other references din po na kasi yung ibang mga references, it is also used interchangeably. So, but ngayon, batay dito sa mga references natin sa Taalyam 51 verse 10 at dito sa Barasyat 2 verse 7, magkaiba po yung aking pag-unawa batay dito sa references. But maaring merong ibang mga references na they are used interchangeably. Okay? So kung yan man po ay gamit interchangeably, then we would begin to understand na napas and ruach are linked or connected to one another. So ang mangyari, dalawang composition ng ang tao, the material and the immaterial. Pero kung sabihin natin na iba ang ruach, iba ang napas, okay, at iba ang katawan, so anong magiging composition? Tatlo. Okay? So, yan po. I am not going to be dogmatic kung saan diyan ang pwede mong paniniwalaan, but I would say na those are possible way of looking at ano ba talaga yung composition ng tao. Dalawa lang ba? Material and immaterial. Material is the body, immaterial which is the ruach and the napas. The soul and the ruach. That's immaterial. And then, ang tao ba ay body. Kung yun ang pananaw mo, bakit body? Kasi nga galing sa lupa. May physical being. Okay po. But if you look at it as different yung napas at different yung ruach, then magiging tatlo. Okay? Body, soul, and ruach or spirit. Any sharing po? Maganda itong tanong ni Brother Felix. Matagal na pinag-debatihan sa mga seminaryo, Brad. Go ahead po, Brad. Salamat po. Yada yawa po. Okay po. Anyone else would like to share or meron ba kayong mga additional pa na bahagi? Maganda yung verse mo, Brad, no? Na highlight mo, hindi tayo matinag kung ano yung mga pangyayari ngayon so long as balik tayo doon sa salita, mga promises ni Abba para makakaroon tayo ng lakas. Okay po? Doon sa mga weaknesses, mga limitation natin, sa mga crisis ngayon, wow, napakagandang solusyon po yun, Brother Felix. Solusyon po ni Abba yung verse 5 na yun na highlight mo that would address itong mga limitation natin, itong mga takot natin sa mga pangyayari, that will all fit into a solution. So long as hawak tayo sa mga promises ni Abba Yahuwah. Ang lahat ng mga challenges na yan ay ma-overcome po natin.
Yada Yahuwah. Praises po. Anyone else would like to share bago tayo magtapos? Is there something else na nais mong i-highlight na yan ay pangungusap ni Aba sa Yahuwah sa inyo, mga kapatid? Okay po. Kung wala na, mga kapatiran na manunood sa Republish, maraming magandang mga lessons, pangungusap si Aba Yahuwah sa atin. Nawa, patuloy kayong magbukas ang inyong mga puso't isipan at makinig sa anong sasabihin ni Aba Yahuwah sa kanyang mga salita. There is hope indeed, mga kapatid. There is hope. Kaya patuloy tayong manatili, mag-remain faithful in our service and following the Torah. Remain faithful po tayo. After all, knowing that ang habag, ang awa ni Aba Yahuwah ay laging nandyan para sa atin. Yada Yahuwah, Basyam Yehusha, Kan.